Go. Jeff, doon sa una mong episode, yun yung first, yung baptism of fire mo sa Basilan na kung saan yung nga namatayan ng isang unit ng 22 na tao and yung drinag mo from the kill zone yung iyong company commander. Pero mas matindi na naman yung napasok mo na away kasi ito na ngayon yung Marawi. Bakit ka napunta sa Marawi? Yes. So, before ako napunta ng Marawi, estudyante po ako nung time na yun ng Special Forces Operations Course. So, after ng basilan ko, pinadala ako ng aking CO para mag-schooling ng Special Forces Operations Course na kung matapos ko yun, makukuha ko yung ganitong badge, yung tab namin, SF tab namin. So, nung nagtitraining kami, nung 2017, pumutok yung Marawi. So, at first, nung May, hindi pa kami na ipadala agad kasi hindi pa talaga totally tapos yung namin, yung training namin nung time na yon. So, naipadala kami dun nung next month na, June, para dun na yung magiging namin, test mission namin. So, Jeff, pakikwento nga, ano ba yung test mission? Ano ba yun? Di ba? Gusto kong balikan din ito. Paki-explain mo lang ito yung aming ito yung makukuha ko yung 3 sibat. Yan. After ng test mission. Kasi marami rin mga bata na nag-aspire na maging special forces, di ba? yes, so pakiano mo nga, ito yung training nyo, ano makukuha nyo na pagyayabang nyo habang buhay, na and then, kaso, kailangan mo na mag-test mission. And ano ba yun, test mission? Yes, sir. So, before mo makuha yung Special Forces Operations Course, itong tab na ito, kailangan mo muna mag-undergo ng Special Forces Combat Qualification Course para makuha mo yung badge na ito. So, ito yung course, training na kinuha ko before ako na-deploy ng Basilan. So, after ng schooling, deploy sa Basilan, and then later on, after 1 to 2 years, i-recall ka para mag-advance ka na, mag-level up ka ng training, which is yung Special Forces Operations course na rin makukuha mo yung ganitong badge, yung 3 sibat na badge. So, dun sa course na yon, dun mo makukuha yung mga iba't ibang specialization ng Special Forces. So, meron tayong weapons specialist, demolition specialist, communication specialist, and then yung medics and operations and intel natin. So, pag sa specialization phase, dun kayo nag-specialize sa mga sa mga specialist sa mga course, sa mga training na yun, para yung isang team natin, 12-man SF team, is kumpleto na siya ng mga capabilities or ng mga specialization na kaya niyang, kung may mga wounded na kasamahan, kaya niyang i-treat, mag-conduct ng minimal field care para ma-prolong yung buhay ng mga kasamahan natin. Kaya din ng mga tropa natin mag-conduct ng demolition and sabotage kasi nag-undergo sila ng mga training regarding dun sa demo. And then yung mga weapon specialist natin, sila yung mga nag-ooperate ng mga guns or cruiser weapons natin, and then pinag-aaralan din nila yung mga ibang mga calibers natin. Kagaya nung napunta kami ng Marawi. Later on, madi-detail ko, kami yung nag-ooperate ng mga 50 caliber, and then yung mga 90 RR pa yung gamit namin nung time na yun. And then yung communications, yung isang specialization natin dito sa SF is yung communications. So yung mga tropa natin pagka nakatapos dito sa communication sa SPOC is very reliable sila na mag-innovate or gumamit ng mga comms, other different types of comms para maka-establish ng contact sa mga other units pagka nag-ooperate tayo. So, and ang distinctive uniform nyo is the Tiger suit. Ito yung magiging ito yung distinctive uniform natin dito sa Special Forces na sinusuot natin. Okay, so ito na.
test mission na. Alam mo ba na mapapasabak ka sa longest test mission ever? Never in my life na inimagine ko na magkakaroon tayo ng ganito kahabang gera. Pero although we are preparing na talagang kung in case na magkaroon ng ganito, at least prepared tayo. Pero yung isipin mo na magkakaroon kami ng ganitong kahabang, hindi natin inisip yung ganun. Pero yung experience naman dito sa Marawi compared sa Basilan is ibang-iba talaga. Like any other unit na napunta na naging part ng Marawi Liberation, masasabi din siguro nila na iba din talaga yung urban terrain compared sa kinasanayan natin na jungle warfare. So, iba rin, before kami nabigyan kami ng warning order na ma-deploy sa Marawi para tumulong sa mga units na for the liberation ng Marawi, nagkaroon lang kami ng additional or training na focus sa urban warfare weeks before na lumipad kami papuntang ma-deploy sa Marawi. So pagdating namin doon, binriefing muna kami ng brigade na nandun kung ano yung current setup, and later inattach kami sa isang JTG, which is yung vector ng kasama namin na unit doon is yung talaga natin, mga counter-terrorist natin, yung LRR. So nung time na yun, na-attach kami as parang support unit nila pagka nagko-conduct sila ng assault sa mga buildings. So bilang meron kaming mga weapon specialist, so binigyan kami ng mga heavy weapons kagaya ng 50 caliber and then yung 90 RR. So every time na dun sa binigay sa aming sector sa vector, na every time na mag-conduct kami ng or papasok sila ng building, nagkakaroon muna ng softening. So binabagbagan muna namin ng 50 caliber, kung minsan yung 90 RR para magkaroon ng shock yung kalaban natin sa kabila. Kasi softening, definition of terms, softening. Pinapalambot natin yung papasukin natin kung para at least maging smooth yung pasok ng natin, mga assaulters natin. So bukod sa heavy weapons na hawak namin, meron din namang support na snipers yung unit na kasama natin doon. So talagang nakaabang para ma-provide ng support yung natin, mga assaulters natin, para at least in all direction kaya nating ma-dominate yung room building na papasukin natin. Kasi ang naging labanan dito sa Marawi is room by room, building by building, street by street. And then every inch banayad talaga yung movement natin. Hindi kagaya pagka nagmamaneuver left and right tayo sa jungle na mabilis ang movement lang. Pero dito talagang kailangan mong i-consider yung combined arms para ma-clear yung isang objective. And sometimes andun pa yung natin, yung malaking tulong talaga yung mga bakal natin, yung mga tangke natin during Marawi. Kasi ikaw, veterano ka na, batang-batang dumaan ka na sa bagbagan ng Basilan. And doon mo nakita yung combined arms. Mamaya i-define mo kung ano yung ibig sabihin ng combined arms. Anong level ng putukan sa Marawi na datnan mo versus sa Basilan? Ibang-iba po talaga yung Marawi experience pagdating sa firefight, sa engagement. Since urban warfare, and then yung level of putukan, paggamit ng mga assets natin, parang walang araw na wala kang marinig na putok. Every day meron talagang engagement. So kasi yung block is naka-designate, per block merong mga unit talaga na naka-designate. So tapos coordinate talaga yung nagko-coordinate talaga yung movement para hindi masyadong mauna yung isang unit. So maganda yung plastada ng nagmo-move ng mga operating troops. Paki-explain nga yung concept natin ng combined arms para rin sa kasi ano ba yung combined arms? Sino-sino bang unit? Anong klaseng mga unit ba nandyan? Yan nga.
Especially sa Marawi. Ang nakita ko rin na maganda talaga na practice natin doon yan sir, yung combined arms sir, wherein andun yung sa lane lang namin, sa sector namin, sa vector. So andun yung SOF natin sir. So SOF, andun din yung mga tangke natin, and then mga engineers natin, which is ang ganda ng mga yung part, yung ginagawa na sir, yung tasking ng bawat unit na kung kailangan i-breach para pasukin yung isang building, andun sila para gawin yun, para makapasok yung tropa natin. And then, yung isa pang magandang din is yung presence talaga ng yung advantage natin, yung delivery ng Big Mac na tinatawag. Yung Big Mac? Pag tumawag na yung namin, yung task group commander sa radyo, kasi that time is assistant team leader ko ng SF Team 02 and SF Team 05. So, lumilipat ako ng team kung saan mas kailangan. So, pagka merong na-identified na target dun sa unahan namin, may dinideliver na na pasulubong sir, Big Mac. Sinasabi ng vector commander namin, may Big Mac delivery mamaya ganitong oras. So ibig sabihin nun na namin, high moral din ng tropa pag narinig yun sir. Kasi yung mga air assets natin, magdi-deliver talaga ng mga malalakas na natin, pasabog natin sir. So yung FA-50 gamit na gamit ba doon? Yes sir. And masasabi ko per experience nung nandun ako, na witness namin, talaga accurate din talaga yung concept. FA-50. Kasi I mean, nagamit siya sa butig, pero ang major niya so far Marawi. So talagang inasahan nyo rin pala si Big Mac. Yes sir. Yan yung laging pag minimension na nung mga commanders namin sa vector na may identified target, tapos may Big Mac delivery, yun na yung ibig nilang sabihin. Hindi lang normal na burger. May delivery na yung FA-50 natin na nakaka-high talaga pag marinig mo. And then, hindi kami masyadong kinakabahan kahit malapit sa amin yung yung target. Kasi very precise yung yung targeting nila, nakukuha nila. Then basta magkaroon ka lang ng strong wall na sa unahan mo, protection dun sa impact area, maramdaman mo talaga yung shock. Kasi ang lapit-lapit talaga, sir. Sige nga, kasi naranasan ko rin yan, pero mga 500 pounder lang kami noon kasi noon sa, 500 pounder lang kami noon 2000 OB-10 lang, wala pa si Big Mac noon. Kumbaga, value meal pa lang kami noon, noong 2000 kasi commander din ako ng frontline noong 2000. So, OB-10, ramdam mo rin, ramdam mo, gano'n. Pero si Big Mac ba, matindi ba yung tagundong niya talaga? Yes, sir. Yung before pa siya maglaglag kung minsan umiikot muna kaya marinig mo talaga yung yung hangin na dala niya, yung sound na napoproduce niya. Pero once na pinakawalan na yung dala niya, yung Big Mac, pag nagka-impact sa ground, talagang yanig yung buong paligid. Na kung meron talagang andun talaga yung mga target natin, mahirap na talagang pulutin na buo yung kasama natin. And then kung within ka, parat na yun. Kung within killing radius ka talaga doon, talagang mahihiya ka na talaga. Mapapanood to ng mga Air Force para high moral naman yung mga yes, sir. Air Force, di ba? Ano yung helmet mo? Bakit? Ano yung kwento ng helmet mo? Bakit hindi mo makakalimutan yung helmet mo na yan? At bakit nasa museum yung helmet na yung nakadisplay? Pakikwento in detail for the benefit ng sambayan ng Pilipino. Yung mahiwagang helmet mo na yan. Yes, sir. So, laking pasasalamat ko talaga, sir, na before kami, nung sa brigade pa lang kami, before kami binaba doon sa ground zero, inisyuhan kami talaga ng mga bagong gamit. Bagong vest sa JSOG, binigyan kami ng bagong vest talaga na fresh pa talaga. Kami pa yung nagtanggal sa cellophane, nag-insert ng mga magazine pouch, and then including yung mga helmet natin. So, binigay nila sa amin to before kami mapunta sa ground zero. So, yun nga, laking pasasalamat ko at inisyuhan kami ng bagong-bagong helmet nung time na yun, which is very
helpful. Nagbibuild talaga siya ng confidence kasi after ng briefing, alam namin, tsaka naririnig namin kung ano yung papasukin namin. So, andun din talaga yung kaba. Hindi matatanggal yung kaba eh. Pero with the equipment na binigay sa amin ng higher headquarters, mas nadagdagan yung ano natin, yung tapang natin, yung confidence natin para i-accomplish kung ano man yung ibibigay sa atin nung task group commander natin dun sa ground. So, merong isang instance talaga doon sa Marawi, Ground Zero, na naatasan yung team namin, SF Team 05, nandun pa ako sa Team 5 nung time na yon, na isupport yung unit, yung pagpasok nung LRR doon sa isang building. So, kagaya nung na-mention ko kanina, well in place talaga yung mga kalaban natin sa Marawi. Talagang pinaghandaan nila yung building, sa mga building, binutasan yung mga kwarto, talagang nilagyan nila ng butas para yun lang yung sisilipan nila. Alam nila kung saan yung possible approach ng kalaban. So, yung mga nakatutok doon, binutasan nila para doon nila ipasok yung mga ano nila, yung mga baril nila para kung mag-return fire man tayo, hindi sila matamaan kaagad. So, one time na nag-provide kami ng support by fire, utilizing yung tactical weapons natin, yung 50 cal and then yung 90 RR. So, kailangan naming magbutas ng pader kasi nung time na yun, hindi ko lang masyadong maalala yung specific building na yun. Pero nung July, sa 3rd month pa lang nangyari ito, nung umiinikot kami dun sa kabila, nung hindi pa nakukuha yung Mapandi Bridge nung time na yun. So, nung before pasukin ng ibang unit yung objective, yung building na yon, meron kasing kalsada sa pagitan kaya may space, may danger area. So nag-plaster muna kami, nag-plaster yung team namin, yung 50 cal, yung 90 RR doon sa butas. Nagbutas lang talaga kami kung saan siya maipasok. So nasa kaliwa ko sila, nasa bandang kanan ako nung time na yon, para masilip ko rin kung saan banda, kung alin yung target, kung saan specific din papatamaan, at kung saan banda yung target namin na yung pumuputok din sa amin. So, meron kaming sinisilipan na butas para makita namin yung kabila. Ganon din yung mga teammates ko dito sa kaliwa ko. So, nung in-insert na yung bala ng 90 RR, kasi kailangan talaga two-man, dalawang tao yung mag-operate. Yung trigger man, tapos yung mag-insert nung bala and then mag-clear nung back blast. So, nung na-insert na and ready to fire, sinisipat namin kung saan banda talaga itatama since nasa harap lang namin, kalsada lang yung pagitan, tapos may active shooter sa kabila. So, suot-suot ko to, tumingin ako sa kanila, and then andun pa rin ako sa butas. Hindi ko tinanggal yung mukha ko dun sa butas na yun. So andun pa rin. So sinilip ko lang, yung team leader namin nasa kabilang side din. So nung ready to fire na, nung sinilip ko, and then may timing 3, parang 3, 2, 1, and then kalabit. So nung sabay kalabit, sabay pinutukan ako dito nung nakatagilid ako. So tamang-tama dito yung bala pumasok dito sa sa cover ng ear ko, ng tainga ko. So although naramdaman ko yung impact. Again, di ba? Talagang yan, okay, pasalamat tayo kay Mahiwagang di ba? Pero yes, sir. Yung bala, paki-close up mo nga. Yung bala tumama saan? Yes, sir. Yung bala, habang lumingon ako sa kaliwa to check yung tropa na magdi-deliver nung yung 90 RR delivery dun sa objective. Nung sinilip ko, sa ako binagbagan, sa ako tinira dito. Kala sniper ang tumama. Ang nakasipat sa iyo, headshot presume, sir, na parang train din siguro kasi butas lang yung sinisilipan ko, sir. And then
baril lang yung pinapasok, yung muzzle lang ng baril yung pinapasok ko doon. So maliit lang talaga siya. So pag silip kong ganun, Boom. tinamaan talaga yung helmet ko. So magaling. Kasi dito, ulo talaga, yung dito sa likod ng tenga. Yes sir, ito sir. Ayan, oh. Kasi gumano lang ako sir para makita ko yung yung pag-deliver ng 90RR. So, As in, magaling yung sumipat sa'yo. yes sir, tsaka ano sir pinaghandaan talaga kasi butas doon sa kinaroroonan ko nung napasok na yung kabila, na clear na nung assaulting elements ng LRR, tapos nasundan na namin, nakita talaga namin na merong butas din sa kabila. So kahit barilin pala namin yun, hindi namin din kaagad matatamaan kasi merong maliit lang din na butas sa kabila na pinapadaan nila doon yung baril nila. Kaya Anong feeling? Oh, sige, mamaya pakita yung bala ng tingga. Anong feeling ng pop? Anong sound ba? nung time na yun hindi ko parang inisip ko lang na baka natamaan ako ng bato. Parang dun sa blast nitong 90RR, baka dahil lang doon kasi malakas din yung back blast niya eh. Pero gano'ng nayanig ka pa ng kaunti? O Yes, sir. Parang tub. Sa lakas ng impact, napaatras din talaga ako, sir. Talaga ako, sir. Muntik na talaga akong bumagsak, sir. So, yung impact niya, muntik ka rin bumagsak sa Yes, lakas sir. nung Yes, sir. So, ito, may nilagay silang remake dito, pero ang totoong tingga niyan is nanginginig ka pa kasi alam ko memorable sa iyo yan. very memorable to, sir. Kaya hindi ko I-close up mo nga sa talaga camera. makalimutan to, sir. Ito, sir, Yan is ang itsura ng tingga. Yan ang itsura ng tingga na tumama sa helmet ni Lieutenant Nobleza noon. Yan ang tingga. Nanginginig pa siya dahil alam kong di mo makalimutan yung tingga na yan. yes, sir. So, nung tiningnan ko yung sir, kasi ang bala natin nung time na yun is green tip din, sir. So, nahiwag bakit maliit lang silver. So, in-script ko yung coating nung green tip natin. Kaya meron ding similar na ganito dun sa galing talaga ng green tip natin, sir. Yung loob, hanggang saan yung bala? So, nag-penetrate I-close up mo nga. Para makita ng sambayanan ko ano ba itsura ng tinamaan ng bala. So, nag-penetrate yung bala dito, pumasok dito, and then lumabas siya dito. So, ibig sabihin, nung makuha mo, nandyan pa siya? Yes. Niya? Yes, sir. Yung balat nito is naiwan na dito sa gitna ng helmet, sir. And then, na lang siya dito sa ulo ko, sir. Nahiya na siyang pumasok, sir. Ay, hindi. Lumabas pa pala. Yes, Lumabas sir. pa yung bala. Kasi di ko rin talaga namalayan nung time na yun, sir. Di ko inisip na baril yung nakatama sa akin nung time na yun. Ibig sabihin, tumama siya. Lumabas pa ba siya dyan sa helmet? Yes, sir. O lumabas pa? Naka-stick dito, sir. Lumabas dito kaya dito ko na lang kinuha, sir. So, hindi talaga, yung parang ginanong ka na lang, ano ka pa rin? Yes, sir. Conscious pa rin naman ako, sir. Oo. Conscious pa rin naman ako. galing. Yan. So, Yan ang sundalong Pilipino na actually lahat naman tayo dangerous yung trabaho, pero pinapakita ni Captain Nobleza ngayon na iba yung danger din talaga ng isang sundalo na yan. yes, sir. Kaya laking pasalamat talaga namin na yung inisyo namin, sir, is parang fresh from the box. Pati yung best namin, sir, magandang klase yung naibigay sa amin kasi full protected din yung namin. Dagdag confidence din talaga, sir, na meron kayong inisyohan kayo ng mga bagong gamit, equipment before talaga kayo ibaba. So doon na kami inisyohan sa brigade nung time na yun bago kami binaba. So malaking bagay talaga. And then kung minsan medyo mabigat talaga. Kaya yung ibang tropa pag nabibigatan, tinatanggal. Pero pagka nasa active war zone tayo, kami mga kinakausap din ng tropa na huwag talaga magtanggal pagka tayong nasa front. Kasi ang naging namin doon, concept is palitan since meron kaming 5 SF teams. So, and then isang sector yung sa amin, kasama yung sa Vector, kasama yung LRR. So, yung tropa namin, hindi naman kami sabay-sabay na magsusupport dun sa LRR. So, 1 team at a time or 2 teams at a time yung ginagawa namin. So, yun. Maganda talaga yung pagka kayo yung nasa harap,
where isuot natin kung ano yung pinrovide sa atin ng higher headquarters natin na gamit kasi nakakadagdag talaga ng confidence para ma-execute natin yung binigay sa ating tasking. Actually, at least kasi sinasabi, kasi kung minsan sinasabi nila, yung mga gamit ng armed forces, substandard, hindi. Sinasabi natin ngayon na yung mga gamit na ini-issue sa armed forces, magaganda. Ako, inaamin ko, panahon namin, hindi pa ganon dahil natututo pa lang tayo noon. Pero ngayon, ngayon, talagang standard na standard. Pero, na-shock ka siguro din. Pagkatapos mo, di ba? Yes, sir. Lula ka rin ha? Tulala. Oo. Nung time na yun, di pa rin, doon naramdaman ko din yung shock. Pero, andun pa rin kami sa sir. Andun pa rin kami focus pa rin talaga kami sa mission namin, sir. To provide support by fire dun sa unit na magko-conduct ng assault. So, nung time na yun, nung nangyari to, back to mission pa rin dun sa ginagawa namin na kasi isang lang yan yung 90RR isang weapon lang namin yun. Pero lahat naman kami may weapon para mag-provide ng support by fire dun sa unit. So, back on track and then continue current mission para masuportahan namin yung unit. But later on, i-detail nga lang natin kasi hindi naman biro-biro kasi yung tamaan ongoing yung mission. Okay. Pakiano mo nga lang, yung paano ka nag-recover na yung first 3 minutes siguro na tamaan ka? Paano yung process mo? Nagdasal ka ba? Yung lahat naman tayo, masyashock ka na bago ka nag-continue current mission, yung boom, yung kahit 3 minutes lang after na tamaan ka, yung naging mo? So yung nung time na yun, sir, doon may hang time din talaga, sir. Kasi yung hang time, di ba? May hang time yan. May hang time talaga, sir, kasi natamaan ka. Pero nung time na yun, hindi ko pa talaga alam na bala yung nakatama sa akin sa head. Pero hang time. Pero since andun pa yung tropa ko, yung tropa namin, and then continuous pa rin yung ibang member ng team namin na pumuputok. Hindi natin kailangang naka-down kung naka-standby, naka-hang. Kailangan nating get up and get back to the fight. Sige, get back to the fight, 'di ba? Kasi parang kayo yung una mong episode kasi na-extricate mo si CEO mo, back to the fight ulit, 'di ba? Parang buhay din 'yan, 'di ba? Kailangan pag natapilok ka ng kaunti, bagbag ulit, bangon lang, 'di ba? So parang ganoon sa iyo, 'di ba? Na yes, sir. Tinamaan ako, may trabaho pa rin na kailangan gawin, 'di ba? Parang ganoon 'yan, 'di ba? Yes, sir. Paano mo yung ganon na totoong buhay, 'di ba? May setback naman tayo kuminsan lahat, may shock minsan. Paano yung the same level of energy ka pa rin noon after tamaan ka? Hindi ko masasabing nabawasan dahil dun sa impact. Pero parang kasi hindi ko talaga nung point na yun, hindi ko pa talaga alam na bala talaga yung nakatama sa akin, sir. Pero kung alam mo siguro na bala, medyo ibang feeling mo. Yes, sir. Parang focus kami dun sa binigay na tasking, sir. Kaya nung cleared na yung objective nung next objective, dun pa lang namin doon ko pa lang napagtanto na bala pala talaga yung nakatama sa akin. Tapos na yung mission. Saka mo lang na-find out na ito, sir. Dun ko lang sir, na hawakan mismo to, sir. Kaya pala coolness gracious ka pa rin kahit na pero alam mo medyo tinamaan ka, sir. hindi ka naman hindi mo naman alam pa na bala. Oh, yes, sir. Nung natapos yung mission saka mo lang nalaman na bala. Yes, sir. Nung nakita ko na tinanggal ko na at nakita ko yung itong tingga. Una talaga, sir, pasalamat sa Diyos, sir, for giving me second chance dito sa ganito. Kasi kung naniwala din talaga tayo sa kasabihan na kung oras mo na. Pero kung meron pa tayong misyon sa buhay, talagang pagbibigyan pa tayo at ingatan pa rin tayo ng pinaniniwalaan nating mas mataas sa atin. Na whatever challenges or struggle na pagdadaanan natin, basta may paniniwala tayo, talagang tutulungan niya tayo, isi-save niya tayo.
So, nung nakita ko to, talagang nagpasalamat sa Panginoon na thank you for giving me second chance. Dahil pa rin tayo, tuloy pa rin tayo. So, yun nga, malaking bagay talaga yung paggawa natin or pag sunod natin sa mga una-unang titipis ng mga kasamahan natin na may experience konti. Gaya na nabanggit ko kanina sa yung experience sa Basilan na although wala naman first time ko talaga na magkaroon ng ganito urban warfare, ma-involve sa ganitong gera, urban warfare ng ganito katagal din, and then naka-experience ng ganito. So sinasabi na once nasa field kayo, binigyan kayo ng gamit, gamitin nyo. So malaking bagay. Ani mo yung tingga ngayon? Yan ang anting-anting mo? Mula nung nahawakan ko na to, sir, hindi ko na talaga binitawan. Lagi-lagi kong dala-dala to. And then, gusto ko sanang, nung time na yun, i-keep talaga. Pero, para magkaroon din ng, ma-inspire din yung ibang kasamahan natin. Na, may gamit pala yung, may silbi pala yung mga in-issue sa atin. Siyempre, malaking bagay talaga yung mga issue sa atin. So, pagka, and then tested talaga. Tested. Yun ang term. Tested talaga. Subukan ko talaga, sir. Anong payo mo sa kabataan na gusto rin magsilbi sa bayan? O lalo na yung mga gustong mag-special forces? Yes, sir. So, marami kayong matutunan dito sa special forces. Yung mga nabanggit ko kanina ng mga specialization, yung mga medics, communication, weapons, demolition, and operations intel, makukuha nyo yan dito sa specialization course natin. Which is bibigyan kayo ng ganitong badge pagka gumraduate kayo. So pagka nakatapos kayo sa training na yun, na with the test mission, kasi lahat naman ng training natin dito sa mga SOF lagi may test mission before ka graduate. So for the young lieutenants na gustong magsundalo, gustong mag-join sa SOF, hindi lang sa lahat ng mga SOF natin. Lahat naman may pangamba. Pagka nagsundalo ka, for that matter, laging sinasabi sa akin ng tatay ko dati na parang ayaw niya ako magsundalo. Pero hindi niya pinapakita sa akin na ayaw niya. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na pagka nagsundalo ka, yung paa mo, yung kabilang paa mo is nasa hukay. So, lahat naman ng ginagawa natin, laging may pangamba. Pero nasa atin na yun kung paano natin i-address yung situation na kakaharapin natin. Gaya nitong specific situation natin sa mga pag-address sa mga issues, mga kalaban natin, sa mga security issues natin, lagi talagang may panganib. Pero kung mag-training tayo, ayusin natin yung training natin, and sumunod tayo sa mga experiences, check natin yung mga TTPs na na-establish, sundan natin yung mga yun. And then, pakinggan natin yung mga suggestion, recommendation ng mga senior NCOs natin. Nagsusurvive tayo sa kahit na anong encounters or pagsubok na dadaanan natin habang nasa field tayo. Especially pagka bagong report pa lang tayo sa mga respective units natin. Thank you. Jeff, maraming salamat. Thank you very much for your inspiring war stories. Yes, sir. Maraming salamat, sir.